Look at this, Kelra. Umaabante sa tapat ni Aaron Shiki kahit hindi pa siya gumagamit ng kanyang Inspire. Napakatapang talaga maglaro ng 1-1 ni Kelra. No? Ito yung isa sa mga napansin natin even back then nung nasa ibang team pa si Kelra. Masasabi natin na I think ito yung nabigyan ng titulong the bravest 1-1 na humaharap pa nga. Pero ayun na. Nagsisimula ng uminit si King Kong. Nagpapa-init itong jungler from Fnatic Onyx Philippines. And medyo unfortunate lang kasi hindi pa siya nagle-level. Oh, wow! Pero speaking of unfortunate events, si Fabian ay nasuro bigla ni Brusco at unang kill at maagang kill para dito sa jungler from Team Liquid. Inuntog, tapos tinulak at hindi na nagising pa. Pero mukhang yung damage ay kailangan pa rin respetuhin ni Kelra. Kahit pa sabihin natin na lamang ang Fnatic Onyx Philippines sa ngayon, hindi pa rin kaya ni Kelra na makipag 1v1 dito sa isang Iritel dahil sa lamang nga ng range at lamang din ng burst damage sa isang Iri. And maalala natin, isa rin to sa mga heroes din na panakanakang ginagamit din dito ni Kelra. Pero ngayon ay pasok din. Kirk ay napasipa na dito kay Super Friends. Kailangan problema, hindi pa level 4 si Super Friends. Pero nakuha din ni King Kong yung pagong. Naipit si Aran. Brusco with the kill. Habol ngayon na magiging call ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sabi nila nasa paligid yung golem. Kunin muna natin to. At ito na naman si Super Friends tumatambay sa loob ng jungle ng DLID. Nagre-recall pa. Alam niyang walang kayang pumatay sa kanya. In Fnatic Onyx Philippines, they seem to be in good form. Parang yung confidence nila ay umaapaw po rito. So, kitang-kita at ramdam natin. Hanggang ngayon ay level 3 pa lang itong si Ezekiel. Ayaw talaga bigyan ng pagkakataon na makalapit. Tingnan mo naman, umuokay-okay lang si Super Prince dito. And kung papansinin natin, halos lahat ng lane na lamang ang Fnatic Onyx sa top, sa mid, even dun sa bottom. Oo, naiiwanan din yung Hilda, no? Ganyan din kasi talaga yung gameplay kapag Cho XP lane ka. Hindi mo naman goal na talunin yung katapat mo. Ang goal mo ay unahan yung katapat mo at dito sa mid lane mukhang gagamitin na ni Ezekiel ang kanyang ulti para lang makapag-clear ng minions. Alam mong medyo nahihirapan na yung Farsa pag yun ay nangyayari. Mukhang hindi umaayon sa gusto ng Team Liquid ID. Ito, Kirk ay naipit. Meron pa naman siyang way para makatakas. Ang mula doon. Dragon na gamit din. Pero siguro nabitawan dito ni Wede. Nasa lubong niya itong si Kirk. Nakapatay ang Team Liquid Indonesia. Pero ang Fnatic Onyx Philippines ngayon ay may pag-agaw ng ginagawa dun sa mga camps dito ng Team Liquid. Medyo alam na ng Fnatic Onyx Philippines sa may karapatan na sila pumasok sa loob ng jungle. And I just want to point out, no, tatlong Purify ang meron dito ang Team Liquid ID. Grabe yung respeto na pinapakita nila both kay Kirk pati na rin kay Brusco. At yung respeto na yun, no, might give them a better mid-game. At least hindi sila iiyak kapag ay naseta ng napakadami. Dahil most likely ay meron naman silang hawak na paraan na makatakas. At parang ganyan din lang, si Brusco ang iunahin nila. Okay, buhay ba naman si Brusco dito? Pero not for long dahil nabagsakan siya ng Predator Strike habang si Ingo napalalim din! Nagulat siya na apat pa sasalubong sa kanya pero si Kirk ay nandito din, sipa. Pero hindi sumakto doon kay Fabian, nakatakas. Pero river manipulation na gagamitin ni Super Friends. Ligtas pa rin dito si Fabian, pinagtutulungan. Itong si Super Friends. And si Kirk ay buhay pa rin. Grabe naman, kanina pa tumatakbo to ha. Mukhang mabubuhay naman si Kirk pero semi nag-audition ang Super Family doon at mukhang hindi makakalipad si Kelra. Able pa ang Power Wilderness pero mukhang matutulak at mai-implosion at hindi na magigising pa si Aran. Ay naku, napalalim din si Aran doon. Sinamantala ni Brusco ang pagkakataon. Ngayon ay hawak na nila yung maliit na kalamangan, yung pag-swing nito sa poder ng Fnatic Onyx Philippines. Hindi pa ganun kalaki ang impact nun pero magandang magandang sabihin natin magandang para dito sa Fnatic Onyx Philippines kasi ibig sabihin nito sila nakakakontrol. Oo, and nakita naman no na medyo frustrated yung mga nagiging engages ng side ng Team Liquid ID. Fnatic Onyx Philippines though may mga chance or may mga sabihin na moments na pa-isa-isang pumapasok, no? Medyo hindi natin gustong makita. Of course, if Filipino fan ka na sumusuporta sa Fnatic Onyx Philippines, pero maintindihan mo din kasi, looking at the heroes, ito yung mga tipo na kahit dalawa lang sila o tatlo lang sila, gana naman in terms of skirmishes, though Team Liquid ID parang yun din kasi yung gusto nilang mangyari. Oo, mabigat ito ha. And ramdam ng Fnatic Onyx at Team Liquid Indonesia ang pressure talaga para sa kanilang kubunan. Habang si Kirk ay buhay pa rin. Isang hampas na lang mula kay Fabian.
At yun na nga ay nakakuha na sila, pero implosion na nagamit din, nakalipad! Standard, pinagsaluan ng dalawa, nakakuha na nga dito ang kupunan. The Fnatic Onyx Philippines, pero hindi pa sila tapos kasi merong river manipulation mula kay Super Prince. Ngayon binababaran yung mga patak mula doon sa river manipulation. Ang kikitil ata sa buhay ni Aran. Pero nandun si Kikong for the cleanup, kaya lang nakuha pa rin ni Super Prince yung kill na yun. Grabe yung pangko-corner na ginagawa ng Fnatic Onyx, lalo doon sa may bandang top lane. Hindi lamang nila na-corner yung isa, may dalawa pang nadamay doon at may mid lane fight pa nga. Mukhang yung spear of ay magko-connect. King Kong goes down pero nandiyan pa si Kellra. Okay, hahabol pa si Keller dito. And this time, Feather Nurse ay ginamit na nga rin. Sipa mula kay Kirk! Sobrang sakto lang talaga! Ngayon naman nila namatay nakakasipag yan kasi wala lang siyang pagkakataon na makatakas pa mula kay Winnie. Napakaganda na nagiging palitan. Ayan na, Turtle magsuspawn. This is the last Turtle of the game. Fnatic Onyx Philippines, may control sila around that river area. And this is going to be really good dahil wala din namang jungler ang side ng Team Liquid ID at napaka-update na nga. Mukhang makakabigbigay naman ng vision si Aran, pero vision lang ata ang mabibigay niya sa ngayon. Okay, huling pagong ay hawak na ni Brusco. Kirk dito ay umaabante din. And naghahanap din siya ng way para masipa kung sino man ang lalapit. Pero habang nangyari pala yun, bumasag na rin sa Torre. Ng Torre sa may bandang ibaba itong si Kerra. Ngayon, balik siya dun sa pagong. And this time, dalawang tao nakakuha ng implosion. Nasurden, Kiko nakakuha ng kill. Dalawa na nga kagad ang kanyang labawi doon. Habang si Ara naman ang magiging next. 3-man down mula dito sa Team Liquid Indonesia at Fnatic Onyx Philippines. Unti-unti ang paglobo ng kanilang kalamangan. Classic conceal play ng gagaling dito kay Brusco. Magandang response galing kay Ezekiel, pero mukhang makakapag-push naman ng bagyang Fnatic Onyx Philippines. As you said, ng last turtle ay nakakuha ng Fnatic Onyx dito. That's 2 out of 3 turtles dito sa ating laro. At lumulobo na nga. Yung 1K gold lead nila kanina ay umabot na ng 3,000. Things are looking great for Fnatic Onyx nang nakaw pa nga ng purple. Eto na, parang unti-unti nang ginugutom ang Team Liquid Indonesia. And base dito sa nagiging laruan ng Team Liquid ID, kinokontrol na rin nila kung saan sila lalaban dito, lalo na kung saan ang gagaling ang damage dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kagaya nga niyan, ginamit ng implosion, dadalhin dun sa kanilang poder, pero nakatakas din itong si Rafa. First legacy pa biyan na nahuli. Ngayon naman ay hahabol pa rin si Kerra. Meron pa siya ditong paglipad na inaantay ngayon. Sigling Eagle ay gagawin na rin ni Winnie. At makakatakas nga lang itong mga miyembro ng Team Liquid. Pero mapupush ng Fnatic Onyx ang mid lane. Mukhang hindi naman na ito mapipigilan ng Team Liquid ID. Wala pang feathered airstrike ang far side. That's the mid lane turret going down, which signifies na kayang-kaya na nga pumasok ng Fnatic Onyx sa loob ng jungle ng Team Liquid ID. At mas lalong mahihirapan ng TLID na makahanap ng chance sa Kellra. 2v1 scenario, hindi tatama ang feathered airstrike. At pinakabalang naman tayo ng gold standard. Ang bilis talaga tumakas no? Partida hindi nagsasapatos ang isang 1-1. Umaasa lang talaga yan sa mga attack speed na meron siya. And kanina sayang yung pagkakataon, hindi nga lang nakapag-crossbow tang itong si Keller dahil wala masyadong mastakan. Pero again, nakikita natin yung effort ng Fnatic Onyx Philippines na bigyan talaga ng space itong si Keller at hindi makalapit ang mga miyembro ng Team Liquid. Minsan nga kasi, di ba, namamatay bago pa maliparan. That's one of the, I guess, struggles na meron ng Fnatic Onyx ngayon dahil nga lamang na lamang sila. And 1-1 users know it. Minsan mababad trip ka, yung lilipara mo dapat ay namatay na agad. Oo nga. At taas din kasi ng damage ng Fnatic Onyx PH Minsan mapapasalamat kayo, pero nga tama nga doon sa sinabi mo. Medyo nahuhuli din si Kerra doon. Pero again, nagdidiwang na ang mga nakasuporta. Malamang hindi lang yan dito sa studio namin, kundi dyan sa inyong mga kabahayan. Nararamdaman na natin ang muling pagtungtong ng Pilipinas sa Grand Finals. And of course, yung mga nag-organize ng mga watch party dyan. Shoutout sa lahat ng mga watch party sa buong Pilipinas at pati na rin sa mga OFW natin na kahit medyo umaga na dyan o sobrang late na, ay sumusubaybay pa rin sa M6 World Championship. Palubo na ng palubo dahil umabot na nga ng 6K ang gold lead ng Fnatic Onyx at tuloy lamang ang pagmarcha ng Lord sa may bandang bottom lane. Mid lane naman ata ang punteriya ng Super Family ngayon. Hindi makahanap ng sagot ang Team Liquid Indonesia. Meron silang way kasi yung Feathered Airstrike, diba? Ito yung classic na pinasasagot talaga sa isang 1-1. Kaya lang kasi ang problema, hindi lang kasi yung 1-1 ang masakit sa ulo dito, yung mga sipa ni Kirk, yung setup mula kay Brusco, at talagang na-force yung mga purify nila dahil sa mga pagkakataon na yun. And even yung skill, di ba, normally, nakakita tayo, naka-flicker na ganyan, pero ngayon purify kasi, no? Oo, kinakalmahan nata muna nila
That's the first inhibitor turret down in the bottom lane. Meron pa namang wave na pwede nilang tulakin sa bandang mid lane, pero mukhang madedepensahan na ng TLID yung top lane inhibitor turret. For Fnatic Onyx, kompleto ang kanilang mga battle spell. Anytime ay pwedeng pumasok dito si Kirk or pwedeng pumasok si Brusco, pero mukhang tinitipid nila. Sinisigurado nila na proper ang kanilang timing. All purifiers are off if you're Team Liquid ID. Okay, second eagle lang ang gagamitin dito para maklear ng mabilis, and even yung feathered strike! Look at that! Hindi ko rin namalayan. Si Aran tumumba na lang kagad. Ngayon si Brusco, meron pa siyang implosion dito. Tuloy-tuloy lang sila sa pagpasok ng Torre. Kaya lang na-retry yung siege minion na natitira sa kanila. Aatras muna sila dito. Mahaba-haba pa naman itong window na to para sa next na Lord ng laban. Paano kaya ito tatapusin ng Fnatic Onyx Philippines? Re-respetuin kaya ni Kelra. Makakalipad nga ba? Aaron Shiki matatrap pa doon, pero mukhang yung Feathered Airstrike ang magiging reply. That's 3 inhibitor turrets down for the side of Team Liquid ID. Mukhang magpaback na muna ang Super Family. Fnatic Onyx up by 10. Wow, nangangapa pa rin ang Team Liquid Indonesia. Ang dami mga ultimates na nagagamit, pero hindi tumatama doon sa mga tamang tao eh. And paano mo naman tatamaan? Sobrang bibilis niyan. Majority ng mga heroes nila may dash. Itong si Super Prince lang ang wala, pero kahit wala siyang dash, sabi niya may damage naman ako eh. Ayan oh. Oo, kitang-kita talaga, no? And for King Kong, hindi ko inakala na makakakita ko ever ng pure 1v1 underneath the turret na may mamamatay na Hilda. Hilda, men. Hilda yun, men. Sabi nga, 'di ba, pag kulang sa kulang sa lakas. Kulang sa lakas. Kumapit sa grass. Pero wala kasing grass doon eh. Oh, yan kasi tinayuan ng building Yun eh. lang, kailangan talaga pag may balanse yan, man. Oo, tama. May mga grass, may mga building. Dapat may mga building at may greenery. Oo nga. Ayan, pero may mga kidlat din naman na ibinibigay na dito ang Fnatic Onyx Philippines. Buhay na rin ang Luminous the Lord at namamadaliin na kagad ito ng Super Family. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon ng Team Liquid na makasilip pa. Dahil sa magandang ginagawa nila na to, nararamdaman ko na. Nararamdaman mo na ba, pre? Nararamdaman ko na rin eh. Hawak-hawak ko na nga yung bandila, kapatid. Hindi lang kita sa camera, pero nararamdaman ko na nga. Pero ayoko munang i-jinx. Wag mo na. Ayoko mo. I-manifest lang natin, pero wag naman natin kontrahin. Pero yan na nga. Ang mid lane, doon lalabas ang ating Luminous Lord. Isang tulak na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines para tapusin ito, para makapunta sa Grand Finals, para maiselya na dedepensa na naman ang Pilipinas para sa corona ng MS Series. All battle spells available. Sinong mauuna? Implosion na gamit kagad. Dire-diretso na ang Fnatic Onyx Philippines. Nakakuha na si Kirk, pero mamamatay siya sa kamay dito ni Winnie. Atras muna dito magiging call, pero yung Lord ay buhay pa rin. Di ka pa mamatay dito. Si Aran, at yun na nga, natunaw na sa kamay ni King Kong. Dalawa na lang ang natitira at ang Super Family ang unang kupunan na pupunta sa Grand Finals maya-maya. At ito na nga pagkakataon, may mga kidlat pa. Ladies and gentlemen, Super Family pupunta sa Grand Finals. Fnatic Onyx Philippines, iwagayway na ang bandila ng Pilipinas dahil Grand Final secured na naman! Oh my gosh, 4 na taon nang nagdodomina ang Pilipinas. At sa ikalimang pagkakataon, babalik na naman tayo sa Grand Finals. Grabe. Sa mga ganitong pagkakataon, napakasaya at napakasarap maging Pilipino.